ding pinangmulat ng mata ko. At nung minsan po, ginanap ang National Hijab Day sa loob po namin ginawa ng Camp Aguinaldo. At si General Bronner pa po ang naging host namin. At ipinakita po doon na talagang ang mga sundalong babae na Muslim, malaya po silang makakapagsuot ng hijab. Wala pong makakapigil sa kanila. Kaya ito po ang napakaganda pong mensahe ng DND sa amin. Maraming salamat po, sir. At babalita ko lang po sa inyo. Siguro wala naman pong problema kung mapagkwentuhan. Under negotiation po yung mosque sa loob ng Camp Aguinaldo. Alhamdulillah. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Ito naman po yung aking teacher din. Ipapakilala ko po itong talagang, alam niyo po sa Islam, kailangan alam mo kung sino yung magbibigay sa'yo ng aral. Napakahalaga po nun. Sapagkat ang Islam po, hindi lang po siya masasabi nating religious lang. Academic din po ang Islam. Katunayan, marami pong nag-umpisa dyan. Mga masasabi po nating medisina, algebra, mathematics. Wala pong kinalaman sa religion yan. Academic po yan. Pero mga Muslim po ang nag-umpisa niyan. Kaya pinakikilala ko po sa inyo ang aking professor sa UP Institute of Islamic Studies, Dean Julkifli M. Wadi. Assalamualaikum po, Prof. Mr. Chair, let me read our short statement of support. UPIIS supports Senate Bill number 2022-88. This statement is in support of Senate Bill number 2022-88, an act mandating the establishment of Muslim prayer rooms in all public offices and establishments. Article 3, Section 5 of the Philippine Constitution provides the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. Guided by this Bill of Rights, Senate Bill number 2288 is both timely and relevant as it seeks to address the religious and spiritual needs of the growing Muslim population across the Philippines. In Islam, as stated, performing prayer on time in an appropriate, decent, and clean place is a fundamental obligation. Establishing prayer rooms in public offices and establishments will greatly facilitate Muslims in fulfilling these essential requirements of their faiths. As the National Commission on Muslim Filipinos is designated to develop the implementing rules and regulations for this act, it is crucial to formulate a national, comprehensive, and long-term strategy. Given the challenges the NCMF has faced in recent years, reform, right-sizing, and strengthening of the Commission are necessary to ensure its capacity to effectively fulfill the responsibilities mandated by Senate Bill number 2022-88 in its other functions. Yun know yung maikling statement of support ng UP Institute of Islamic Studies. Kung pwede makahingi ng konting segundo lang, Mr. Chair. Una, kami nagpapasalamat sa inyo sa pag-organisa nitong committee para magkaroon ng prayer rooms ang ating mga kapatid na Muslims. Dahil natatandaan natin tayo yung mga estudyante pa noong 1980s, 90s at kasama natin yung mga nandito ngayon, karamihan sa kanila.
ay meron na tayong ganitong panukala. Salamat sa Diyos ay sa panahon ninyo at sabi mo nga, nandito, maaring magawa natin itong bilang batas. Pangalawa, gusto ko rin humingi ng paumanhin, Mr. Chair, dahil alam ko marami kayong imbitasyon sa akin na hindi ako naka-attend. Hindi ko na mabilang sa kung ilan. Pero itong imbitasyon nyo rito, hindi ko mapapalampas. Dahil alam ko, napakalapit ang puso nyo rito. Katunayan no, bilang di naman ito sa ating ipinapangalandakan ang kagandahang loob ng ating mahal na kaibigan si Senator Robin. Maalala ko, bago siya naging senador, siya ay bumisita sa atin sa UP. Nagtanong kung anong mga kailangan natin doon. At yun yung panahon na may negotiation tayo sa UP dahil kailangan natin bagong building. Dinala ko si Senator Robin doon sa area. Pinakita natin sa kanya yung sanang pagtatayuan ng building. At doon mismo sinabi niya, Professor Wadi, ako'y magdo-donate ng 100 sacks of cements. Tandang-tanda ko yon. Sabi ko, that time Robin ang tawag ko sa kanya, ninegotiate natin ng UP, baka nga DPWH ang maaring tumulong sa atin dito. Sa maikling sabi, hanggang sa nagkaroon na ng plano at naumpisahan ng pagtayo ng building ng bagong Institute of Islamic Studies, hindi na nating inabala si Senator Robin dahil sa kanyang kabisihan. Pero nakita ko yung kanyang pagkadalisay ng kanyang puso. Pagdating sa usaping Islam at yung mga maaring institusyon na may kapakanan sa ating mga kababayan, ay handa siya mag-ambag ng sarili niyang galing sa kanyang bulsa. Ngayon, gusto kong siguro magandang balita na nakatayo na ho ang new building ngayon, Sen. Robin. Katunayan, nasa third phase na ang new building. Ang sabi sa atin ng mga UP engineers, baka end of this year, maaring pwede na tayong lumipat. So siguro, pauna ko itong sasabihin na iniimbita namin kayo bilang panauhin ng, inshallah, kung magkakaroon tayo ng inauguration ng ating new Institute of Islamic Studies complex building. Salamat din doon sa papunta mo sa mga staff mo sa pangunguna ni Attorney Jurado. Pinatanong mo yung tungkol sa status ng masjid, ng mosque doon sa UP. Ang posisyon natin ngayon dahil mayroon ng Institute of Islamic Studies at mayroon ng prayer room or musalla sa first floor doon sa dalawa kasing building ang binild sa atin ngayon ng UP. So may musalla tayo doon sa ground floor. Yung sinasabi ng Civil Service Commission na dapat ecumenical, mayroon ding space doon sa third floor na kung sinong may gustong gumamit for ecumenical purposes, pwede rin ho yun. So kinikater natin, hindi lang ang pangangailangan ng ating mga kapatid na Muslim pagdating sa prayer space, pati yung mga Catholic and Protestant, pwede rin silang gumamit doon. Alinsunod sa mga patakaran ng universidad. Doon sa tanong kung kailangan pa ng masjid o ng mosque ang UP Diliman lalo na, ang sinasabi natin, dahil mayroon na ngang Islamic studies, hindi na natin kailangan. Ang argument ng karamihan ay bakit daw may Roman Catholic Chapel at may Protestant church or chapel, bakit ang mga Muslim wala?
Ang sa atin naman ay kinikilala natin yung secular tradition ng University of the Philippines. At mataas ang ating cultural sensitivities.